Okay guys, so we're now here at the entrance sa papuntang Little Boracay. So ayan sila. And as you can see, ayan. So dyan tayo nag-park. And mamaya, for sure, lililom yan. So nagpe-prepare na tayo dito guys ng mga gagamitin natin papunta doon. So again, sa mga pupunta dito, I really suggest you guys to na mag-CR na kayo before you go there in the middle of the sea, no? Kasi walang CR doon. And yung mga gagamiting mga floating cottages, no? Walang CR doon, guys. So only activities na you can do here is you can swim and in the middle, mga safe spots. Then you can go to yung white sand, and then may mga starfish dyan. So as you can see guys, it's just really literally a cottage. Lang CR, a little bit of room for you to change. Here, I'll show you. So ito yung ating tour guide ngayon, yung nakaitim. Boy, malikod. There is your iron buoy. Where's your gun? Ay, Ito yung sus mo. Sige mo na yung ano ha. Nandito yung sinanas mo. Ibis ka na ba? oh, mga gusto mag-CR, mag-CR na. Oo, walang CR doon. Mag-CR na kayo, hindi tayo nagmamadali, mag-CR na kayo. Kuya, saan tayo pupunta ngayon at anong gagawin natin? Dito po tayo sa Little Boracay, Calatagan, yung ating pong area na po. May 4 na area po tayo pupuntahan. Yung pong unang area po, yun na po yung Little Boracay. Dahil doon po, low tide pa lang po ngayon. Dahil mamaya pong hapon, patanghali, hapon, high tide na po ng high tide. Tapos sunod na area po natin, yung Corals na po. Sa Corals, pwede po tayong mag-fish feeding doon, pwede po tayo mag-fishing, pwede po tayo mag-snorkeling, ano po. Tapos, yung pong pagkain ng isda, pwede po yung tinapay, kanin, kahit ano po, wag lang po baboy na po. At baka ma-high blood yung isda. Sunod po, yung pangatlong area natin, yung starfish area po, ano po. Yun po ay mahigpit po, pinagbabawal hawakan po yung starfish, ano po. Paalala lang po. Pero yung ganito lang po siya kababaw. Tapos sunod po yung pinakahuli, yun na po yung sandbar. Pero sa ngayon po, dahil palubog na po yung buwan, patunaw na po, yung sandbar po hindi po siya magpapakita dahil sobrang high tide po sa hapon, ano po. Pero pupuntahan po natin lahat po ng area. Nasa inyo rin po yung oras kung kailan nyo gusto po lumipat. Wala po sa amin, ano po. Kung saan po tayo nag-enjoy, dun po tayo, ano po. Dahil una-una po, priority po namin dito yung kaligtasan nyo at kaya yung mag-enjoy po kayo, ano po. Pag po may katanungan po kayo, nandun na po lagi ako, nakabantay lagi po sa inyo. So anong pangalan niyo po? Ako po si Rainier, ano po, ang bilang lifeguard nyo po. So ayan, pagka pupunta po kayo dito guys, hanapin nyo lang si Kuya Rainiel para mag-guide kayo sa papunta dito sa mga activities natin. So basically dito sa lugar na to guys, it's literally just sandbar all around, or just sand. So you can walk through there, going there to the other side, walang problema. So ayun. And then let's have a swim. Shall we? Hawa kayo ng mabuti.
Baka mahulog kayo. So meron sila ditong sariling room. Pwede kayo mag-change, no? So, yun nga. Ang wala lang talaga dito guys is toilet. Pwede kang mag-jets. Okay guys, so we are now here at the beach bar or the sandbar ng Little Boracay. And as you can see, simula dyan hanggang doon is white sand lahat. And makikita nyo, ang daming tao. Pero kahapon, since siya ay weekends, Sunday, mga 600 daw ang tao kahapon. And as you can see, the activities here ay maraming dragon boats, banana boats na pwede niyong puntahan or i-try. So, talking about people, kahapon, sobrang dami. 600 daw na tao. Ngayon, pag weekdays, mga sabi ni Kuya, yung nag-tour guide namin, mga 100 to 200 tao lang. Which is okay na para sa ganitong lugar, para hindi masyado crowded, di ba? Kasi pag crowded daw, guys, pangit daw ang itsura dito pag crowded. So, dito, ang gagawin nyo lang basically, it's just, dito ka lang, swimming ka lang. Mababaw lang siya kung makikita nyo. Pero mamaya, later on, pupunta tayo dun sa kabila. Yun yung mga corals. Then, doon, yung malalim na pwede kayong mag-swimming as a family. May mga photoshoots doon. Pwede kayong tumalon, mag-dive. Yan. So, basically, yun ang mga activities na pwede nating magawa dito sa Little Boracay. So, kakain na din tayo dito. Nagluluto na lang dyan. And after doon, proceed na tayo doon. So again, friendly reminder sa mga pupunta, make sure na naka-CR na kayo bago kayo pumunta dito kasi mahihirapan talaga kayo pag magsi-CR kayo dito. Ang alam ko may charge pag simula dito, magpa-private na bangka ka, may bayad yon. So, ayun. Check tayo. It's already 11:10, no? In the morning. So expect na mas iinit yung lugar. So pero kahit uminit yung lugar, meron naman tayong shade dito. So pwede tayong tumambay dito anytime. Ano po yung nandito ngayon sa Station 2? Ito po yung corals area. Dito po maraming isda. Pwede po tayong fish feeding dito. Siyempre, pwede rin po tayo dito mag-fishing at saka mag-snorkeling na po. Pwede po kayo dyan mag-snorkeling sa ilalim para makita nyo po yung corals at saka yung iba't ibang isda. Iba't ibang klaseng isda, kagaya po ng mga yan. Yung mga Nemo, meron din po dyan. Mga lapu-lapu maliliit lang. Dahil ito po, napakababaw po lang po ito. Nasa 15 or 20 feet po lalim. Pero pagka mas malalim pa dyan, mga 40 to 50, mas malalaki po yung isda. So ito guys, may sinishare sa atin si Kuya na kailangan low tide doon sa may bandang sandbar para mas ma-appreciate nyo kasi para pala siyang literal na island eh. So Kuya, ano po yung sinasabi nyo ngayon lang?
siya po yung sandbar area. Sa ngayon po, ngayong panahon nito, dahil tunaw na po si buwan, siya po ay high tide maghapon. Simula umaga po hanggang hapon ay high tide na po ang dagat. Pero pag po kabilugan ng buwan, siya po ay low tide naman siya maghapon. Wala pong high tide na magaganap, puro low tide na po siya. Yung pong sandbar na sinasabi po namin, yun po ay magpapakita, sobrang ganda. Tsaka para siyang bulubundukin po ba? Parang isla talaga na ano. So literal, yun yung parang Little Boracay na Yun na po rin yun. Kasama na rin po doon yung Little Boracay. Magpapakita rin po siya. Sa bandang side po na Parto. Tsaka yung kabilang babalag na ganyan. Yun po yung sandbar. Ito po yung Little Boracay. Magpapakita po yung pag sobrang. So anong pinakamagandang oras para sa mga ka-travelers natin na pagbibisita sila dito para mas ma-appreciate nila yon? Sige po. Ganito po ma'am, sir. Hanap po kayo ng kalendaryo na may buwan. Yung may mga sign na yung last quarter, first quarter, hanapin nyo lang po yun. Tapos tingnan nyo po doon kung alin din yung bagong buwan o yung magsisimula pa lang pong... So sa gabi, mas ma-appreciate nila. Opo, titignan po nila yung bagong buwan. Tapos kung gusto nila makita yung sandbar, doon po sila Babase. paribok o magpabook para maranasan nila yung sandbar area. So ibig sabihin, pag yung literal na buwan ang nasa itaas, mas magpapakita yon. Opo, pagkakabilugan na po siya. Eh di madilim nga lang doon. Hindi po, sa umaga po yun ang gagaganap. Sa umaga. Po siya magaganap na ang dagat ay low tide. Okay. Opo, sa gabi naman po yun high tide pagkabilugan ng buwan. Tapos pagkabilugan po ng buwan, sa umaga nga po low tide, sa gabi siya high tide. Ngayon, tunaw po ng buwan ngayon, ay siya po ay low tide sa gabi, high tide siya sa umaga. So yun mga ka-travelers, no, mas maganda pumunta rito pag sa kalendaryo nyo pala makikita nyo doon yung mga buwan kung mapapansin nyo. Doon mas maganda magpabook dito para mas ma-appreciate nyo yung island or yung sandbar, mas magpapakita siya doon. Yung pong habol nyo, yung sandbar at saka yung Little Boracay na purong buhangin, yun po yung basaya namin. Di naman talaga po, yun po yung basaya namin. So guys, tapos na kami dito sa Station 2 at nag-enjoy tayo. Makikita nyo, nag-jet ski tayo, nag-banana, ay hindi pala ano tawag ba? Yung bilog na yan, kuya? Wadol. Yun. Tapos ngayon pupunta tayo sa Station 3. Ito nga yung tinatawag na yung sa Starfish. Ngayon kuya, para sa ating mga ka-travelers na ano yung kailangan nilang malaman? Dito po sa pangatlong area po namin pinupuntahan, ito po yung Starfish area. Ayun po ay
mahigpit po pinagbabawal po na hawakan o iangat sa tubig ang starfish, baka po kasi mamatay na po. Pwede niyo po siyang tignan o videohan basta nasa tubig. Sa tubig lang, wala pong hindi niyo po siya hawakan, pero marami po naman sila. Oo. Dito po sila naninigilan sa seagrass, sa halaman dagat po. Ayan. Dahil ito po ay, yun po yung pagkain nila. Oo. Kaya mapapansin niyo po sa Little Boracay kanina, walang starfish, gawa nga po, Walang buhanginan, grass. wala po silang pagkain doon, kaya nandito po sila na. So ayan guys, papunta na tayo dun sa lugar ng mga starfish na i-explain nga ni Kuya. Sa mga pupunta dito, ulitin ko, huwag nating hahawakan ang starfish, no? Hayaan natin silang nasa ilalim. At iwasan din natin silang buhatin at itaas kasi pwede itong maging masamang or meron itong masamang epekto sa kanila. Pwede nilang ikamatay, no? At baka makita kayo ng Coast Guard, no? Kaya para iwas aberya, iwas disgrasya, yan ang natin gawin. Okay, so guys, so thank you very much for joining me in this beautiful day, in this amazing trip here in Little Boracay, Calatagan, Batangas. Overall experience, no? Throughout the stations, from Station 1 sa Sandbar, maganda siya. Perfect siya for kiddies na gusto mag-swim. Napakababaw niyo guys, sa mga 5'6", 5'8", yan, hanggang dito lang yung tubig. So, maganda rin siya, walang urchins, walang dikya, walang kahit anong harmful sa atin. So, sumunod doon is yung corals, no? Sa corals kasi, hindi ko masyado siya nakita kasi nga medyo malabo yung salamin na or yung goggles na nagamit ko. Pero pag maganda yung goggles na nagamit nyo guys, good siya. Naka-experience din tayo ng jet ski, tsaka yung parang UFO na parang banana boat, parang ganyan. Para, alam niyo ba na tumalsik ako doon, like, isang beses lang naman, kasi nangalay ako eh. So, tumalsik ako doon and then, sayang hindi ko na videoan eh. And after all of that, pumunta tayo dun sa Starfish Field, no? Sa area na yon. At doon, merong mga starfish and meron din yung parang mga sea, hindi siya snake guys eh, parang siyang worm. Hindi naman siya harmful guys kasi nananahimik lang siya sa pwesto niya. Huwag nyo lang siyang hahawakan. So, yun, maganda yung lugar na yun, napaka-clean, no? Napakalinaw nung tubig para makita mo yung mga starfish. Perfect siya for GoPro or for any shots na gusto nyong gawin. Basta, uulitin ko, wag nyong hahawakan yung mga starfish, wag nyong iaangat sa tubig dahil ito ay pwede inilang, ikamatay, at pwede nyo rin pong maging problema pag nakita kayo ng Coast Guard. So, para iwas, just let them be. So, overall experience here in Little Boracay is good siya. And actually, hindi lang good, no? It's amazing. Kasi nag-enjoy po tayong lahat. Even though na 1, 2, 3 stages lang ito, ang pinaka-importante dito is yung get-together ng family. And yung moment na na-build natin. So, ang oras natin ngayon is 2:45 ng hapon. And we're already there, actually, sa beach. And magbibisa tayo. And I think on the way na rin tayo going home. Now, sabi ko kanina sa past videos ko na baka
pwede pa tayong pumunta ng Cape Santiago. Ngayon, kung hindi tayo matuloy ngayon sa Cape Santiago, babawi tayo sa susunod dating video. Gagawa natin siya ng sarili nating video. Kasi unang-una, hindi natin hawak yung oras natin ngayon. Family kasi tayo eh. So, kailangan kakasama tayo. Pero, I promise you guys, sa next video natin, next content natin, pupunta tayo doon. Iikot ko kayo sa Cape Santiago, sa lighthouse na yun, ang pinakamagandang lighthouse na yun, na pwede nyong puntahan, pagpicturean as a group ride, family, and pwede rin ata kayong mag-camping doon. So, yung mga adventurous guy, or yung mga mahilig mag-camping, yun, pwede kayo pumunta doon. So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Thank you very much for supporting and sama sa akin dito sa Little Boracay na ito, na napakaganda talaga. So, I hope to see you soon in our next content or next video. Maraming salamat po, and once again mga ka-travelers, this is Bongs, and this is Travel ni Bongs.